Doktora, what we would like to know is this. Ano po yung mga early warning signs ng common health problems sa kababaihan na dapat po bantayan at hindi dapat balewalain? Kasi di ba, Miss Annie, minsan, oy, wala yan, gagaling din ako. Yeah. Di problema Opo. yan. Lahat tayo may ganyan. Go ahead, Doktora, and share with us kung ano yung dapat naming Opo. pag nakita na namin yan, ops, teka lang ha, dapat may gawin na akong action dito. Sige po, Doktora. Sige po. So by age po ulit tayo mga ma'am, no? So siguro dun sa ating mga adolescent group, syempre po yung hindi pa nagregla. Kung 15 years old na po ang inyong mga babaeng anak, hindi pa rin po nagregla, kailangan na pong magpakonsulta. Or ito na yung papasok magmi-meet na yung ating adolescent and then the reproductive age group. Syempre kapag nag-onset na po ng ating regla, at least 2 to 3 years dapat maging regular na po. No? So sana ma-share ko po sa inyo ano nga ba yung regular na pagregla natin, no? So ang regular ho na pagregla dapat ho, buwan-buwan po siya, no? So at least 24 to 38 days lang yung interval. Hindi po lalagpas ng 8 araw yung regla po natin. And also, ito po, ito yung mga talagang ano natin yung amount po ng dugo. Okay? Hindi pwede na sobrang dami po natin na inilabas na dugo. Okay? Ang average po na at least blood lang po natin is around 80 ml a month. Okay? So, pwede pong patak-patak lang ang regla, okay? As yung minimum amount is 5 ml, no? So 5 to 80 ml. So yun po kung sa napkin. So dapat po hindi po tayo, kumbaga ang profuse bleeding, dapat nakaka-alarm po yun. Nakakasok po kayo ng 1 regular pad in 1 hour or may buo-buo. Ibig sabihin yung kapag tumawa ka lang o gumalaw ka, meron na pong lumalabas na dugo. No? So yun po, mahaba at malakas na pagdudugo, ayaw po natin. No? Tayong mga Pinay, yan ang ano natin, basta pag nagregla gusto natin malakas. No? Kasi parang nalilinis yung ating matres. So hindi po totoo yun. No? And then, yun po, so pag-check sa ating regla, kung hindi po ito nangyayari ng every month, kailangan nyo pong pumunta sa inyong mga obstetrician, gynecologist, or mga primary healthcare providers. Isa pa po na common na mga sakit ay yung myoma, no? Myoma po pwede rin mag-present as bleeding or biglang lumaki yung tiyan, no? Yun, mas prominent o kaya hirap pag-ihi. Yan. Naka-flash po yung different locations ng myoma. So, depende po yung presentasyon. Iba't iba po yung presentasyon sa atin, pero kapag po talagang ang sakit natin sa matres, usually papansin yan dinudugo po tayo. It's either matagal or may in-between menses. Okay? Minsan paulit, pwede din po yun, no? Yun po yung ano natin. Yun yung common. And then, of course, kung hindi po nagkakaregla, pwede sa reproductive age, pwede pong buntis. No? So, yun pa rin ang ano natin. Kailangan ma-rule out po sa women in the reproductive age group. Siyempre, yung mga buntis po natin, kailangan ng kaukulang and kompletong prenatal care. Okay? And then, dysmenorrhea po. Yun din. Pwede pong pag-alarming yung dysmenorrhea ninyo. No? So, kailangan din po is yung usually absent kayo ng absent, hindi po kayo makapasok sa inyong trabaho. Yun din po. Kailangan magpakonsulta na din po tayo sa ating mga doktor. And lastly, sorry, all stages talaga, pag menopause po, at least tumigil ng 1 taon ang ating regla. No, yun din po, kailangan magpa-check. No? Okay. Para at least Yeah. ma-evaluate din po tayo. Okay. Alam mo, I was listening attentively kay Doktora Ten talaga. Ganun din siguro yung ating mga kababayan, ano na po, mga nanay, na mayroon mga inaalagaan na mga pasibol na mga magdadalaga, Attorney Dot. Ayan, mag-guide ng gusto. Attorney, mayroon lang akong gustong liwanagin dito kay Doktora Ten. Ano yung epekto ng hormonal changes? Yung menstruation, yung pregnancy, mayroon din akong narinig na postpartum.
menopause sa pangkalahatan sa kalusugan po ng kababaihan po, Dr. Ten? Opo. Ito po talagang parte po ito ng ating buhay, no? Talagang meron tayo, syempre sa ating growth and development, nandun po yung ating mga hormonal changes. Kaya lang sa ating mga babae, parang meron kasi talaga siyang parang highlight sa ating edad, no? At puberty, yan po kapag nagregla na tayo, kapag nagbuntis, no? And then kapag nagmenopause. Two primary hormones po ang meron tayo, the estrogen and the progesterone. Yung estrogen po, ito yung hormone na, actually ito yung hormone for growth, ito yung pampaganda hormone po natin. And then progesterone naman po, ito yung nagme-maintain po kapag tayo ay buntis. Okay, so ang estrogen also tumutulong sa ating bone health and then ang ating cardiovascular health. Okay, so ang epekto po nito, of course, syempre, ang possibility po ng mga iba pang sakit kapag po, example, at puberty, mas at risk po tayo for, of course, the women, no? Pwede pong at risk for, 2 times tayong at risk for depression, no? Pero hindi lang po dahil dun sa hormonal changes, okay? Of course, kombinasyon lang po yon kasi napakarami pa pong ibang factors like, kung sa genetics, pwede rin po na exposure, sa mga stress sa buhay. So, napakarami pong factors, ma'am.